Pakinggan ulit si Colonel Asilto. Matagal akong naging drug enforcement operative at natalaga ako bilang Deputy Director ng PNP, Anti-Illegal Drug Group at PNP, Drug Enforcement Group. Ako din po ang parehong Police Colonel Asierto na matagal nang ipinapahanap at pinapapatay ni Pangulong Duterte sa militar at sa kapwa ko pulis dahil lamang sa inimbestigahan ko ang ilang taong malalapit pala sa kanya at kay Senator Bongo. Ako po at ang kasamahan kong si Police Captain Lito Perote ang nakadiskubre sa mga illegal na aktibidad at gumawa ng report tungkol kay Michael Yang at Alan Lim, mga personalidad sa illegal na droga na laging nakikita nakasama ni Pangulong Duterte at ni Senator Bongo. Dinukot na po nila si Perote at malamang patay na. Napaka-irony naman itong nangyayari na kung saan si Sap Bongo ay napaka-anghel o napakaganda yung kanyang mga ginagawa at hindi naman talaga masama dahil yun ay magandang gawa ang pamimigay. Pero ito ang pinaka-irony na kung saan si Duterte siya ang pumapatay sa mga taong drug addict o kaya sinasabi niyang lulong sa droga at kasama na ang pananakot sa kanyang mga kalaban doon sa mga lista na kung kunwari ay kanyang nililista para makontrol at matakot niya. Ito'y labag sa batas extrajudicial killing at alam natin lahat ito. Ito'y karumal-dumal at ito'y gawain ng isang dyablo. Ngayon, ang nangyayari, ang kanya namang Sap Bongo ay napakagandang gawa. Magandang gawain at hindi naman talaga masama dahil yun ay kawang gawa na tinatawag na act of mercy. Kunwari, nagtatayo siya ng malasakit center o papagamutan. Para bang nangyayari? Yung mga pinapatay na hindi pa napuruhan, pwede pang gamutin. Kaya ang nangyayari dito, para ang mga tao pa ang may utang na loob doon sa ginagawa ni Duterte. Dahil ang binibida naman niya si Duterte at ang kanyang sarili naman ay maiangat ang propaganda ng sarili. Maging mabango, no? Ang termino maging mabango para doon sa eleksyon na darating. Napakaganda, hindi natin alam ang totoong pangyayari dahil hindi pa naman napatunayan pero na-involve si Michael Yang na sinasabi ni Colonel Asierto na mayroon siyang report at ito naman talaga ay totoo sa batid sa ating kaalaman na kung tinatawag na pinangalanan pa na maging presidential advisor pa. Talang yan. Siyempre, hindi mo na magawang galawin yan, presidential advisor, ano? Ano ba? Na-involve sa droga na mayroong report si Asierto at hindi pinapakinggan. Dahil alam naman natin, pagka ikay kumontra, yayariin ka. At yan ay may katotohanan dahil siya mismo ay nagbanggit na maraming bala na ang ginamit niya na pumatay siya ng tao. So itong malalaman lang natin na nakakatawa. Walang masama sa pamigay ng sapatos, pagbigay ng mga gamot at malasakit center sa lahat ng hospital. Pero ang tanong, saan galing? Alam mo naman may kaso pa na pending na hindi pa naisampa ni Trillanes tungkol doon sa mga project sa Davao noong panahon pa ng Mayor pa si Rodrigo Duterte. At ngayon ito naman ang questionable at yun ay ito naman ang pagkakaroon nila ng ugnayan kay Michael Yang at Alan Lim. Ito ang binulgar ni Trillanes at ni Asierto. At ako'y naniniwala na mayroon itong tinatawag na posibilidad dahil ang mga Chinese ang mamayagpag na gumagawa sa lahat ng mga subdivision at sa mga bahay na mga maganda na hindi sila malugit. Pero nung panahon pa na wala pa si Rodrigo at sa panahon na kung saan tuloy-tuloy ang droga, tulinada pa na sinabi ni Trillanes na nakalusot na kung saan ibang triad ang tumawag
para mabisto ang droga na pumasok na sa custom pa mismo na nandoon sa Cavite at yun naman isa ay sa Valenzuela. Ang ibig ko sabihin dito na kung saan si Rodrigo Duterte pinapapatay ang mga sangkot sa droga at yung mga kalaban niya na nililista lang niya na hindi naman talaga nagdodroga at tinatakot lang niya sa kanyang listahan, sabi ni Trillanes. At siya naman ay naging karniro at naging anghel at katawa-tawa. Ang ating isa sa hukuman ay ginawa pa siyang hero o ginagawa pa siyang honor speaker. Diyos ko po. Diyos ko po. Alam naman natin ang loyalty nila sa China, ang pagkatraidor, ang pagbigay ng panambak, ang pagbigay ng suporta sa China, ang paging sinungaling nila na walang natupad, sabi ni Trillanes. Sabi ni Kapersi Lapid na walang natupad sa lahat ng sinasabi. At ito'y talagang totoo na patunayan natin na walang natutupad sa mga pangako niya at ginagawa kapantanga. Sabi niya, pupunta doon, di ba naman kayo mag-JHK at saka pangako niya na gano'n. Di ba naman kayo? Kaya mga kababayan, ang sinasabi kong the great paradox, no, balikan ko na lang yung ginagawa ni Sap Bungo na naging mabango si Duterte at nakakatulong sa kampanya niya at tayo naman ay nautok naman. Totoo yun, hindi pagkakaan yun dahil questionably ang pagiging pagkatao ni Yang at Alam Lim. Ni Michael Yang at ni Alam Lim ay kay asyerto. At ako'y malaking paniniwala na totoo dahil ang lahat ng mga ginagawa ng mga sindikato dito sa China sa pugo, scam at droga, mga Chinese at ganun din ang pagkamkam sa ating artificial island na kanilang pang kukunin ang nandiyan na talaga sa ating malapit economic zone sa Palawan at iyon ay talagang katraiduran na sinusuportahan pa ng mga Chinese senador, ng mga politikong dating pangulo pa ng Pilipinas at kanyang anak. Panghuling bahagi ng sinasabi ni Colonel Acerto, closing remarks. Po ang paghahanap sa akin para patayin upang itago ang katotohanan. Maaaring mapatay nila ako, pero ang katotohanan ay hinding-hindi mapapatay o maitatago. Nakikiusap po ako sa taong bayan, magising at mamulat na po tayo sa mga kasinungalingan at korupsyon ng gobyernong Duterte. Kapag namulat ka sa totohanan, kasalanan na ang kumikit at walang gawin. At nabayan nawa ng Panginoon Diyos ang mahal nating bansa. Mabuhay ang Pilipinas.